Well, mga kapopong, kumsti? Well, paniguradong ang ilan sa inyo nabalitaan na mayroong plano ang ating gobyerno na magpatayo ng mas maraming mga water dams dito sa Pilipinas. Pero ang malaking tanong kasi ngayon kanino kaya ni PBBM ibibigay ang kontrata sa pagpapagawa niyang mga water dam na yan? Na remember mga kapopong na kapag hindi matibay ang paggawa ng isang water dam alam niyo naman siguro kung ilang daan o libong mga buhay ng tao ang posibleng malagay sa kapahamakan. Anyway, isa-isahin natin pag-usapan yan, ha? Actually, ayon kasi sa aking sariling research, ay nahanap ko ang top 5 sa mga bansa na pinakamagagaling gumawa ng mga water dam dito sa mundo. Well, ang top 5 na nga dyan ay ang Canada, top 4 naman ang Brazil, top 3 naman ang Russia, at ang top 2 ay ang United States of America, at ang number 1 naman walang iba kundi ang China. Yes mga kapopong, China nga. Honestly mga kapopong, nagulat rin ako sa resulta na yan na ang China pala ang currently na nangunguna ngayon in terms of development ng mga water dam. Pero, bakit nga sa resulta na yan wala ang bansang Japan? Actually, isa rin yan sa mga tanong sa isipan ko, pero huwag kayong mag-alala, ha? Dahil in terms naman kasi sa paggawa ng mga water dam na masasabi nating super tibay, ay huwag kayong mag-alala dahil Japan pa rin ang isa sa mga nangunguna dyan. Bakit? Well, unang-una, ay alam niyo naman siguro kung gaano karaming lindol ang nagaganap sa Japan kada buwan. Which is dahil nga dyan sa mga lindol na yan, ay ang isa sa mga napagtuunan ng pansin ng mga Japanese engineers ay sa kung papaano sila makakagawa ng mga water dam na mga earthquake resistant. Na yun nga lang, dahil kung babalikan kasi natin noong 2019 yata yun, ay instead kasi sa Japan sa China ibinigay ang kontrata para naman sa pagpapagawa ng Kaliwa Water Dam. Which is dahil nga dyan ay marami tuloy mga media dito sa Pilipinas ang nag-question sa kung bakit sarami daw ng bansang kakausapin ng Pilipinas regarding sa pagpapagawa ng water dam natin. Bakit China pa raw ang napili na magpondo dyan sa Kaliwa Water Dam? Na dahil nga dyan kung noong pinagpaplanuhan pa lang yung Kaliwa Water Dam ay mayroon ng ilang nagpo-protesta, ay actually mas rumami pa ang mga Filipinong nagalit noong nabalitaan nila na China ang napili ng Pilipinas dyan sa Kaliwa Water Dam at hindi ang bansang Japan. Anyway, ganun pa man nandyan na yan na kung hindi ako nagkakamali ay malaking porsyento ng Kaliwa Water Dam ay sa ngayon ay patapos na. Pero ang malaking tanong ngayon, at since meron ng bagong administrasyon ang Pilipinas, kanino naman ibibigay ni PBBM ang kontrata sa pagpapagawa ng mga, yes mga kapopong, mga bagong water dam dito sa Pilipinas? Actually, kung ikaw consider kasi natin ang track record ng isang kumpanya, kasama na rin ang expertise at financial capabilities ng isang kumpanya o bansang gustong gumawa ng dam to another country, ay malamang sa malamang ay posibleng Japan ang isa sa mga bansa na i-consider ni PBBM na piliin. Pero kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng wait lang Teacher Popong, bakit hindi nilang mismong mga kumpanya dito sa Pilipinas ang pagawain natin yung mga water dam na yan? At bakit kailangan pa ng tulong ng other countries? Well, actually, good question yun at ganito kasi ang paliwanag dyan at please makinig ka mabuti, ha? Well, ang kagandahan kasi na once ang Japan ang makakuha ng kontrata dyan sa mga gagawing water dams, ay actually pati kasi yung pondo na gagamitin dyan ang malaking porsyento baka halos lahat nga ng pondo na gagamitin dyan baka Japan pa nga ang mag-handle. So, ibig sabihin ba niyan hiram lang yung pera at kailangan bayaran ng Pilipinas? Yes mga kapopong, pero ito kasing binabalak ni PBBM hindi lang mga ordinaryong water dam kundi mga multi-purpose water dams. Yes mga kapopong, parang ang mga hybrid na mga water dam na merong flood control, meron ring irrigation para sa mga magsasaka natin, meron ring mga hydropower para sa kuryente, meron ring mga aquaculture para sa pagpaparami ng mga isda at
kung ano-ano pa na kung mangyayari kasi yan hindi na mangangamba ang ilang magsasakan. Matuyuan sila ng mga lupang taniman kahit El Nino pa. And at the same time malaking tulong yan para sa food security ng Pilipinas. At since yung plano na yan ay isang long-term project, ay totoong kahit yung mga hindi pro-government ngayon magiging masaya rin dyan, pero ang isa naman sa kanilang magiging question dyan ay sino ang gagawa niyan? Sino ang magpopondo? At masisigurado ba ng ating gobyerno na ligtas ang pagtatayuan niyang mga water dam na yan? Well, kayo mga kapapong, anong bansa ang gusto nyo na gumawa niyang mga water dam na pinaplano ni PBBM? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga kasagutan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, tayo mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!